Hey guys, so for the day may quick tutorial lang ako, no. Etong si Asul ko, no, matagal ko hindi siya nagamit. So anong nangyari, nalobat yung battery. Dahil kung ba't matagal ko siya nagamit, kasi madalas gamitin ko itong pickup na black na, no. Yan, okay. So eto, laging nasa bahay lang, hindi nakagamit, nalobat yung battery. So anong nangyari, nung in-start ko siya, ipakita ko sa inyo, no. Nung nag-start na ako, nag-appear yung mga red, kanina, yung mga red icons, etc. Kung ano, may transmission, may engine. Tapos dito, makakita nyo, diba, yung dreaded transmission malfunction service now. Well, tinesting ko ito kanina, gumagana naman siya, no? Umaatras, umaabante, nag-drive, walang problema. It's just that, nalobat yung battery, okay? Lobat yung battery ko dahil siguro either kalumaan o talagang hindi ko lang siya ginagamit na napakatagal na, no? So by the way, yung battery ko pala na to is my second battery. Yung original battery, nabili ko siya as part of the car. And then nag-replace ako noong 2020. No, 2016 ko siya nabili. Nag-replace ako 2020. And now 2024. Next month, 4 years na yung battery, sakto. So Motolite Gold din, ano. So nag-appear na ngayon to. Daw, tuturo ko sa inyo kung paano ayusin to ngayon. Kasi wala naman siyang problem. Nag-a-appear lang to, makikita nyo yung transmission problem, engine problem, tapos may message dito once na nalobat yung battery, no. So ganun yun. So ang gagawin natin, babasahin natin yung ating computer box, okay. So ang kailangan natin, of course, is OBD2 or yung titawag nating scanner. So for this, meron akong scanner dito. Ito siya. Okay. So OBD2 scanner yan. Nabili ko yan matagal na. Actually mga 2017, 2018. Ginagamit ko siya. Wala lang. Pinapractice ko lang. Then yung nalobat yung battery ko around 2020. Nagamit ko talaga to. Kasi nung nagpalit ako ng battery, hindi naalis yung error niya, yung warning. Nag-clear lang ako. Okay. So papakita ko sa inyo yung device yan mamaya. Pero papakita ko rin kung ano kailangan yung application, ano. So sa phone ko, meron na ako ditong torque light. Ito, naka-pair na siya sa aking OBD2, no? So itong torque light na to, papakita ko sa inyo mamaya step by step. Ang kailangan nyo lang gawin, first, i-connect natin yung OBD2 scanner dito. Okay. And then pag na-connect na natin siya, start natin yung engine. So wag nyo i-attempt na i-connect to na nakastart ng engine, dapat nakapatay. So naka-off yung engine, kabit natin siya rito. So ito yung manibela, bubuksan nyo lang to. Meron dyang OBD2 scanner port, no? Plug natin, starting engine. Pagkatapos, i-connect natin yung device sa ating phone through Bluetooth. Pag okay na siya, makakita sa ibabaw dito, connected to ECU, okay. Tapos yung makakita yung accelerometer. Then dito sa settings, pwede nyo basahin lahat ng meron tayo, okay, about our car, no? Pero what we're interested in sa fault code. Yan. Let's read the fault code, show log faults, and that's it. Okay, no? So again, yung settings dito, click natin yan. Tapos fault codes, basahin natin. Show log faults. We'll see na wala talaga siyang fault codes kahit isa, no? Naka-connect na ako sa ECU, then nakalagay no fault codes stored in ECU. Wala, no? So yung nakita nating fault code dito, ano lang siya, kumbaga it's because nalobat yung battery, nag-start kanina, then okay naman na afterwards, no? Kaso hindi siya mawawala. So you need to clear the fault code. Ang gagawin mo lang, punta ka dito, tapos clear logs, no? Pag na-clear logs ka, tapos in-okay mo, okay na yan, no? So balik tayo dito, fault codes, tapos clear log faults, tapos okay. Yan. Once you do that, makita nyo, mawawala na yung mga fault codes dito, no? Wala na yan. Wala na yung fault codes dito, wala na yung fault code dito. Okay? Now try nating i-stop yung engine, tapos i-start kung nandun pa siya. Okay? So currently naka-connect pa rin yung aking device, no? Yan pa rin siya. Stop natin. Okay? Naka-stop yung engine, start ulit. Yan, okay. So once na-start natin, ang naiwan na lang is yung handbrake
and nakabukas yung aking pintuan, wala na yung error. Tapos, try nyo siyang itakbo, ikot-ikot nyo, ilang kilometers. Afterwards, check nyo ulit, wala nang lalabas dyan. Okay? So, pag nakakita kayo ng ganong error sa inyong kotse or sa inyong EcoSport, huwag kayong kabahan, no? Guys, again, kasi kapag nalobat ng battery, hindi siya mag-start. Tapos, yung mga devices natin, yung mga sensors, etc., hindi kaagad siya makapag-report sa ating ECU. Lalabas siya as fault, as error, no? So, hindi makaklear basta-basta yon hanggat hindi nyo kiniklear yung inyong mga logs. Okay? So, afterwards, okay na siya. Okay? So, sana nakatulong yung video. Yun lang guys. Thanks for watching.